Paano ba yan? Choosy si Widribas. Ikaw daw dapat. Umiling ako. Palibot-libot si Hugo sa paglalakad sa sofa na inuupuan ko. Ba't ayaw mo? Hindi ba break mo na yan? I'm sure gusto rin ito ni Dashiell para sa'yo. Ayoko Hugo. Pwedeng ibang artista or something? My God! Anong ibang artista? Going South is practically the most amazing band right now, and Widribas is the hottest male artist of all time. Bakit mo aayawan at ipagpapalit sa iba? Kung pwede ko lang ihayag sa iyo kung bakit ayaw ko, matagal ko nang sinabi. Think about it, Rina. Signing a contract from his manager can take you real far sa fashion industry. It's the biggest break. Even bigger than a chance to show off for the fashion week. Yumuko ako at tinitigan ang mga kuko ko. Bakit, Rina? Tumigil siya sa likuran ko. May something ba kayo ni Widribas? Napaupo ako ng maayos sa tanong niya. Anong something? Wala. Bakit nauutal ka? Umiling ako. Hindi, wala. Nangingising aso siya sa akin. There's something. Tell me about it, Rina. Sakaling meron, hati tayo sa kikitain mo pag naibinta ko sa Yes o sa Boss. Ano? Humalakhak siya. Hugo, walang something sa amin. He's a family friend. Vocalist siya dati ni Noah. Tumango siya, pero di pa rin natatanggal ang ngising aso niya. Kung ganon, bakit ganyan ka makareact? Kung family friend naman pala, edi okay. Tsaka narinig mo ba yung sinabi ni Wade? Tumaas ang kilay niya at mas lumaki ang pagningising aso niya. I want her mind. Napalunok ako. Whatever, Hugo. He's just kasi kaibigan ko siya. Nax, tumindig ang balahibo ko sa pagkakasabi ko noon. Tapos, narealize kong ngising aso lang talaga ang maibibigay na reaksyon ng Juding na ito. Mukhang hindi yata maniniwala sa lahat ng sasabihin ko, unless kung sabihin kong may relasyon kami ni Wade. Tapos, ayun, gusto nga niya ako. Kaso ayoko naman kasi baka sabihin niyang ginagamit ko lang siya. Really? Tinaas-taas niya ang isang kilay. I sighed. I give up. Here, sabay bigay ko sa portfolio. Ikaw ang scout, ikaw ang maghanap. End of story. Kung saan mo ako ilalagay, doon ako, para di ka na magduda. Humalakip-kip ako sa hamon ko kay Hugo. Tinanggap niya ayon. I'll call you when I have the contract, Rina. For the meantime, kailangan ko munang maka-isyoso kung kailan maimomove yung concert ng Going South. Lahat kasi kami pupunta. Malang ticket, kaya di pwedeng hindi. Alam mo na, tata. Kumaway siya, dala-dala ang portfolio ko at pumasok sa opisina. Darn it! Nagmura na lang ako pagbaba ko sa elevator. Sigurado na ang bagsak ko. Ending, kay Widribas pa rin. Nanginig na naman ang kalamnan ko nang maalala ko yung nangyari sa sofa. Hindi ko makalimutan kasi ramdam ko pa rin down there. Shucks! Natigilan ako nang nakita ko ang isang poster. Silang apat ng kabanda nila. Si Wade ay nakataples sa picture. Siya lang yung nakataples. Siya yung pinakaharap. Sa likod niya ay si Adam na nakahalo kip-kip. Sa kabila naman ay si Zach na nagbubuhat ng electric guitar. Sa likod ni Adam ay si Austin na seryoso ang mukha.
may umahagulgol bigla sa likod ko. Nilingon ko at nakita kong naghahagulgulan yung tatlong babae. Bumaling ulit ako sa poster at nakita ko yung tagline. Going crazy over going south. I smirk. Napawi yung ngisi ko nang narinig ulit yung hagulgol. Excited na tayo tapos mamumog pala. Ang sabi hindi raw maganda ang pakiramdam ni Wade. Wade? May nagsabi bang Wade? Nilingon ko ulit sila. Bakit kaya? May sakit? Hoho, sana magamot siya. Oh my gosh, may lagnat siya. Bigyan natin ng gamot at pagkain. Naknang po siya. Anong akala nyo sa Wade na iyon? Walang pera? My gosh! At saka, anong may lagnat? Alive na alive yun kanina nang pumunta ako sa bahay nila. Paano yun magkakasakit? Napalunok ako. Ayokong mag-isip at mag-assume ng kahit ano. Kaya imbis na pumirami ako doon, ay lumabas na ako sa building at bumalik ng Manila. Pagka-uwi ko sa bahay, naabutan ko si Liam sa sofang naglalaro sa aking iPad. Hey! Anya, I missed you. Liam, kakakita nga lang natin kagabi. Ano ka ba? Tumawa ako. Damn right. Hinaplos ko yung sofa namin. Iba naman ito sa sofa ni Wade, pero kinikilabutan pa rin ako. I lost my B&E sofa. Damn that asshole. Here. Sabay bigay niya ng bouquet of flowers niya sa akin. Hinalikan niya rin ako sa checks. Napatalon ako kahit madalas niya naman itong ginagawa. Anong meron? Nahihiya akong tanong. Wala. Hindi ba pwedeng magbigay ako ng flowers sa'yo? Masaya ako ngayon eh. Naapektuhan ka ata ng hangover mo, Liam. Oo, hangover na hindi pa rin humuhupa hanggang ngayon. Mula pa ito sa Paris eh. Tumango siya sa akin at mas lalong umisi. Hinampas ko ang braso niya. Ikaw talaga. Pero thanks ah. Ganda ng mga bulaklak. Ipapalagay ko na lang kay Manang sa kwarto. Sabay lakad ko papuntang kitchen. Wait, kamusta yung kay Wade? Ha? Okay lang naman. Nag-iwas ako ng tingin. Guilty ako sa mga ginawa namin ni Wade sa kanila. At mas lalo akong nagilty tuwing naiisip ko yung ginusto ko yon. Kahit na hindi naman talaga natapos at nabitin ko si Wade, nagawa niya pa rin. Naiinis ako sa kanya at natatakot akong gamitin niya ako, pero hindi ko pa rin matanggal ang feelings ko sa kanya. The look on his face when he cried. Kunti lang yung luha niya pero nakakayanig pa rin sa akin. Bumuho sa akin ng guilt. I'll be forever guilty about him. Lagi niya akong nasasaktan at lagi ko rin siyang nasasaktan. Iyo okay? May nangyari ba? Mas lalo akong napatalon sa tanong niya. Walang nangyari no? Uminit ang pisngi ko. Ha? Hindi ka natanggap? Ha? Oo. Hindi ako natanggap sa Fashion Week. Alitse, ano ba itong mga iniisip ko? Pero may offer ako as stylist ni Wade. See? Kaya mo pala. That's amazing. Designer pa, stylist pa. I'm not even sure if I can do it. Hindi ko alam kung paano ko ginawang lumipas ang isang linggo nang walang ginagawa. Skits lang ako ng skits at nanood ng practice ni Noah sa music room. This used to be Wade's practice, pero ngayon kay Liam na. Tutok ako sa dimple ni Liam tuwing kumakanta siya. Napapangiti ako tuwing nakikita ko ito. Kaya naman ang resulta ay napapangiti ko rin siya. Umiiling na lang ako at bumalik sa pag-i-sketch. Pero sa kalagitnaan ng pag-i-sketch ko, naaalala ko yung ginawa namin ni Wade sa sofa
kaya napapachange position ako sa sofa na kinauupuan ko o di kaya tumatayo na lang ako at natutulala ng wala sa sarili ko. His freaking effect on me. Nakita ko rin ang pagwawala ng fans niya sa social networking sites. It's okay baby, we're here for you, whatever that is. We love you with sexy ribas. May mga interview na rin siya sa TV. Sinabi niyang may lagnat daw siya. Ngumingiti-ngiti pa ang demonyo ito, kaya napapatili ang audience at malamang pati ang mga nanonood sa bahay. Mukha mo, lagnat? Really? He's probably just too hot, Rina. Don't you think? Tanong ni ko rin sabay kain ng popcorn. Nag-i-slope over siya sa amin ngayon kasi day off niya raw bukas. Whatever. Pinatay ko ang TV. Ano kayang nangyari sa kanya? May ideya ka ba? Since stylist ka na naman niya ngayon, wala akong pinirmahang kontrata at hindi pa ako nagsisimula. Bukas na yung konserta, baka naman ipatawag ka bukas. Manonood pa naman ako. Yes, this damn girl is going crazy over going south tomorrow. Umirap ako. Ewan ko. Sabay delete ko sa text ng manager ni Wade. Nitext niya ako kanina na maaga daw dapat ako bukas sa Aranita. Kinakabahan ako. Litche, anong gagawin ko doon? Iwan ko. Litche, patay na. Nak ng tipaklong naman Rina. Didiritsuhin na kita. Alam kong ikaw yung dahilan ng pagpopostpone ng concert na yon. Kaya sabihin mo bakit? 2 beses akong napalingon kay Corinne dahil sa tanong niya. What? Isos, wag ka nang magmaang-maangan. Sabay papak niya sa popcorn. Sinabi sa akin ni Rosie na sabi ni Wade, galit ka raw sa kanya. Hindi ba siya yung galit sa'yo? Kasi nga iniwan mo siya? Paanong nangyaring galit ka naman ngayon sa kanya? O what the? Anong mga balita itong nasasagap ni Corinne kay Rosen? Paanong nalaman ni Rosen? Hello? May bibig si Wade. May tainga si Rosen. Siyempre malalaman niya yon. What the hell? Ganun ba talaga yon? Umirap si Corinne na para bang ang tanga ko talaga kasi hindi ko magets. Galit ako kasi maghihiganti siya sa akin. Alam ko yon at inamin niya rin, kaya pinapahirapan niya ako. Kaya ayaw kong lumapit sa kanya kasi may masama siyang balak sa akin. Sabay lunok ko. Don't tell me maging yung nangyari sa sofa ay alam nitong gagang ito. Baka paulanan ko na talaga ng bala si Wade. Tika, ano pang sinabi sa iyo ng lintik na Rosie na yon? Yun lang naman. Sabay tingin niya sa akin sa gilid ng mga mata niya. He paid for like 2 bouncers doon sa isang bar sa may Treblands. Bakit? Kasi naman, nandoon si Wade, umiinom kasama yung mga bandmates niya sa VIP room. Tapos pinatigil na siya sa pag-inom ni Zach. Sobrang lasing na kasi, pero ayaw tumigil. Ha? Naglasing siya? Naalala ko tuloy na hindi naman talaga siya pala inom. Madali siyang natatamaan. Well, that was then. Iwan ko kung ganun pa rin ngayon. Oo, wala siyang sinasabi tungkol sa kung anong problema niya. Yung sabi kasi ni Zach, yung last daw na nangyari ay ang pagsusukat mo ng damit sa kondo niya. Nagkibit balikat si Corinne. So Rosen asked Wade, is this about my sister? Tapos yung sagot niya, may iba pa bang dahilan? Nag-iwas ako ng tingin kay Corinne. So, I won't ask you what happened kasi ayaw ko rin naman na inuusisa ako. Pero, my gosh, Rina, hindi ko inakalang ganito ang mangyayari. I was positive na ikaw ang magkakandara pa sa paghahabol sa kanya.
Pero ngayon, narealize kong siya pa rin pala yung maghahabol. Pagkatapos mo siyang sakta ng ilang bisis, siya pa rin yung gagapang at willing na magpasakit para lang sa'yo. What's the matter with you? Tinulak niya ang braso ko. Whatever ko rin, galit ako sa kanya. Sinabi mo ba sa kanyang gusto mo pa rin siya hanggang ngayon? Napahiga ako sa kama sabay tingin kay Corinne. Tumanguwa ko at suminghap siya. Why? Ang galing mo talagang mambitin, Nino. Yun yung forte mo eh. Mula pa noon. Sasabihin mo gusto mo siya, mahal mo pa siya, pero sa huli, iiwan mo at inunod-nod mo sa putikan. Namutla ako sa sinabi ni Corinne. Gosh, whatever Rina, hindi naman sa kinakampihan ko si Wade, pero kung ayaw mo sa kanya, sabihin mo at kung gusto mo, edi ipakita mo. Anyway, ubos na yung popcorn, bababa lang ako ha. Ngumisi siya at umalis ng kwarto. Hindi ko alam kung matagal bang bumalik si Corinne sa kwarto o talagang inaantok lang ako sa kakaisip sa mga sinabi niya. Kinaumagahan, tulog pa si Corinne nang umalis ako ng bahay. I should wear something decent. Hindi yung bawat galaw ko ay pinapaalala ko kay Wade ang nangyari noon. Kinatok ko yung backstage. Ganito kaaga, kahit mamayang gabi pa naman ng concert. Nakita ko yung stage. Puno na ng palamuti at nagsisit up na ang mga DJ. Busy na rin ang labas ng backstage. Pinagbuksan ako ng pintuan ng isang nakaputing uniforme na babae. Hello. Sabay kaway sa akin ng babae. Rina Elizalde. Pumiyok ang boses ko. Nandito ba si Mr. Manzano? Ah, ikaw yung hinihintay. Oo, pasok ka. Pumasok ako at nakita ang magara at malawak na backstage para sa Going South. Nanginig ang buong sistema ko nang narinig ko ang malulutong na tawanan ng mga kabanda ni Wade. Hindi ko pa siya naririnig at may mga dividers pa sa gitna kaya di ko sila makita. Miss Elizalde. Pambungad ng isang nakasot at naka-eyeglass na matandang lalaki sa akin. Mr. Manzano, good morning. Sabay ngiti ko. Opo ka. Umupo ako sa bangkong nasa harapan ko. Nilapag niya ang ballpen sa harap ko bago nilagay ang isang folder. Nandyan yung kontrata. Buntong hininga niya. Pasensya na, may kunting erasure. Babaguhin ko pa sana pero kasi atat na si Wade. Kaya pakipirmahan mo na lang sa ibaba kung sakaling gusto mo. Binasa ko iyon. Hindi ko pa nababasa ang paunang pangungusap ay napansin ko na ang erasure sa first page. Imbis na 5 years ang contract ay ginawang 10 years. 10 years? Ang haba naman. Makakapag-design at style ba ako ng iba nito? Parang masasakal naman yata ang karir ko. Suminghap ulit siya. Ginawan ko ng final close na pwede mong putulin kung kailan mo gusto. Huwag mo lang sabihin kay Wade na may ginawa akong ganyan. Tsaka, pwede kang mag-style ng iba kung walang dapat i-style kay Wade. Hindi ka naman limitado sa kanya. Tumango ako. Limitado sa kanya? Dapat lang, maibang tao pa. Hindi lang siya yung pwedeng i-style at bigyan ng design, kaya wag siyang maramot. Mamaya ko na lang ito pipirmahan. Ang dami kasing pages, baka di ko mabasa lahat. Oh, sure. Naglahad siya ng kamay. Tinanggap ko ito at nakipag-shake hands. Puntahan mo na lang siya sa loob. Sabay ngisi niya sa akin. Nangatog na ang buong katawan ko sa kaba. Dapat hindi ako yung may reaksyong ganito kasi galit ako sa kanya. I should act cold. Ang sama kaya nung ginawa niya sa akin. Hanggang ngayon,
di ko pa rin makalimutan. Natahimik sila nang nakitang papasok ako doon. Sumipol si Zack at bumalik sa inuupuan niya. Tumingin silang lahat sa akin, eksip kay Wade na nakatingin ngayon sa salamin at hinahawakan yung labi niya. Nandito na pala yung bagong stylist mo, Wade. Untak ni Adam sabay halakhak. Unti-unti niya akong tinignan. Baka sa mukha niya yung kaba at pagiging balisa sa pagdating ko. Good morning. Sabay ngiti ko sa mga kabanda ni Wade. Ngumiti din ako sa mga stylist ng kabanda niya. Nakita kong nilagotok ni Wade ang mga liig niya nang nilagay ko ang gamit sa harap niya. Anong gagawin ko sa iyo, Wade? Malamig kong tanong. Kahit anong gusto mo. Agad na sagot niya. Wow! Marahang humalakhak si Austin at Adam sa malayo. Nilingon sila ni Wade at nakita ko ang marahas na titig niya sa dalawa. Peace! Sabay halakhak pa rin ng dalawa. Magsimula muna tayo sa damit. Ganyan ba yung susuotin mo? Sabay tingin ko sa studded black jacket niya na may inner v-neck white t-shirt kung saan kita yung kalahati ng tattoo niya. Ito kasi yung Oo, hindi lang yung sagot. Since may damit ka na naman, sa mukha na tayo. Tinaas ko yung kilay ko at kinuha yung wax na pampakalbo. Joke lang. Hindi naman ako ganun kasadista. Anong gusto mong mangyari sa buhok mo? Baka sa mukha niya ang kaba sa tanong ko. Guluhin mo lang. Kahit ano. Kahit anong gusto mo. Mas lalong tumawa ang kabanda ni Wade. Ngayon, nakisalin na si Adam at bumanat pa. Tiklop si Master. Nilingon ulit ni Wade silang tatlo at pinagbabato ng matutulis na titig. Wade, humarap ka sa salamin nang magulo ko ng maayos ang buhok mo. Agad siyang tumingin sa salamin pagkakasabi ko noon. Oh, okay. Nilagay ko yung kunting wax sa kamay ko at na-spread ko sa dalawang palad. Hinaplos ko ng paunti-unti ang buhok niya. Napalunok ako sa ginagawa ko sa kanya. Why is this so familiar to me? Hindi ako makatingin ng diretso sa salamin kasi nakatitig siya sa akin. And his eyes were intense. His serious expression is breaking through the barriers of my heart again. Arina, pabulong niyang sinabi nang nagkaroon ng ibang pinagkakaabalahan ang kanyang mga kabanda. Arina, tumaas ang kilay ko at nagpatuloy sa pag-i-style ng buhok niya. Nakita kong napalunok siya sa pagbabaliwala ko sa kanya. Arina, please, pansinin mo naman ako. Hindi ako umimik. Malapit na akong matapos, maya-maya, yung ibang damit niya ang pagkakaabalahan ko. Hindi naman ako makeup artist at hindi naman niya kailangan ng makeup, kaya hindi na ako mag-i-effort. Sa damit na lang, since iyon naman talaga ang linya ko. Sorry kung galit ako sa iyo at gusto kitang parusahan sa pamamagitan nun. Kinagat niya ang labi niya. Narinig ko ang mabilis na pagpintig ng puso ko pero pinagpatuloy ko ang ginagawa ko. Hindi ko na ulit yun gagawin kung ayaw mo. Pero nilagay niya ang palad niya sa isang mata niya. Natigilan ako sa pag-aayos ng buhok niya. Kitang-kita ko ang pagbabalandra ng kanyang dimple sa pagkagat niya ng kanyang labi. Totoong mahal kita, Rina. Hanggang ngayon, ikaw pa rin. Sinubukan kong magmatigas pero natunaw pa rin ako. Kahinaan pa rin kita. Kahit 4 na taon na ang lumipas. Sorry kasi, kahinaan talaga kita. Kahit nagalit ako sa iyo, hanggang doon na lang yon. Kasi lang niya. Pag ikaw naman yung magalit, pakiramdam ko, katapusan na ng mundo ko.
Nanghihina ako pagdating sa'yo. I'm so sorry. Padabog kong nilagay pabalik ang wax sa harap niya. Alright, Wade. Malamig kong sinabi at tinalikuran ko siya. Nakita kong mas lalo siyang namutla sa malamig kong trato sa kanya.